ang damit pangkasal sa ilalim ng dagat. Noong unang panahon, sa kaharian ng Yerabon, mayroong mandirigmang nagngangalang Monet. Siya ay bata pa, matapang at napakagandang lalaki. Ngunit hindi siya binibigyang pansin ng makasariling hari na si Claude. Si Monet ay may alagang kabayo na si Godot. Si Godot ay hindi ordinaryong kabayo. Siya ay binigyan ng kapangyarihan ng karunungan. Isang hapon, si Monet at Godot ay nasa gubat. Oh, napakaganda ng panahon ngayon at napakaliwanag ng araw. Anong tingin mo, Godot? Napakaganda nito, Master. Pumunta tayo sa malalim na parte ng gubat. Pwede tayong kumain ng berries dun. Si Godot ay naglakbay pa sa kagubatan habang naghahanap si Monet ng berries. Nang biglang si Monet ay nakakita ng makinang na balahibo. Oh, napakagandang balahibo. Para akong may hawak na apoy. Ngunit hindi ako napapaso nito. Yan ay isang balahibo ng kilalang Firebird. Hindi lahat nakakakita niyan. Oh, talaga? Dapat kong dalhin ito kay Haring Claude. Mapapansin niya rin ako at gagantimpalaan ng maraming ginto. Master, alam kong gusto mong makuha ang pansin ng hari. Ngunit, mas mabuti pang wag mo nang dalhin pa ang balahibo sa kanya dahil magdadala lang ito ng malaking problema. Godot, tingin mo magdadala sa atin ng problema ang balahibo na ito? Sa tingin ko naman magbibigay sa atin ito ng yaman. Nakadepende yan sa inyo, Master. Siguro. Isa nga yung napakagandang ideya. Halika na, Godot! Si Godot at Monet ay naglakbay pabalik ng kaharian para ipakita ang kanilang natagpuan. Ipinakita ni Monet ang balahibo ng Firebird sa masamang hari. Kamahalan, nakita ko itong napakagandang balahibo ng kilalang Firebird para sa'yo bilang simbolo ng iyong pagkaprestihiyoso. Magaling kung ganoon, Monet. Isa nga itong patunay ng iyong katapangan. Pero hindi lang ito ang makakapagpatunay niyan. Kung kaya mong dalhin sa akin ang balahibo, kaya mo rin dalhin sa akin ang ibon. Dalhin mo sa akin ang ibon, kundi papatapong kita sa piitan ng mga leon. Ikinagulat ni Monet ang kagustuhan ng hari. Para sa kanya ay imposibleng mahuli ang napakagandang ibon. Umalis ng kwarto si Monet at umiyak ito. Anong problema, Master? Ang hari ay inutusan na kung kunin ng Firebird. Paano ko naman madadala sa kanya ang ibon na yun? Mapapatapon ako nito sa mga leon. Huwag kang mag-alala, Master. Tutulungan kita. Sabihan mo ang hari na bigyan tayo ng maraming sako ng mais at ipakalat sa malaking lupain ng baryong ito at makukuha niya na ang ibon. Pumunta si Monet sa hari at sinabi ang mga kailangan. Mais? Aba, sige. Kinabukasan, inutusan ni Haring Claude ang kanyang mga tauhan para ikalat ang mais sa lupain. Ngayon, maghihintay tayo hanggang gabi. Matyagang naghintay si Godot at Monet. Nang biglang, sila ay makakita ng anino sa lupain. Tumingin sila sa taas at nakita nila ang napakagandang Firebird na kinain ng mga mais. Wow! Napatingin sila at napahanga at sinabi ni Godot, Dalhin ang lambat! kinuha ni Monet ang lambat at hinuli ang Firebird ng walang kahirap-hirap at dinala ito sa hari ng taas noo. Ito na, ang napakagandang Firebird na dating pag-aari ng langit at ngayoy sa iyo na. Napakaganda nito. Napakatapang mong talaga. Pero hindi natatapos ang pagsubok. Kung kaya mong dalhin sa akin ang ibon, kaya mo ring dalhin sa akin si Prinsesa Vasilisa. Nakatira siya sa tabing dagat. Dalhin mo siya sa akin o tatabihan mo ang mga leon sa kulungan. Si Monet ay natatakot na sa oras na iyon. Kaya kong linlangin ang ibon pero hindi ko kayang linlangin ang isang prinsesa. Kinausap ni Monet si Godot tungkol dito at sumagot naman si Godot, Hindi problema yan. Paparating pa lang ang problema. Sabihin mo sa hari na kumuha ng gayuma ng hininga ng dragon, isang tolda at mga rosas. Pwede natin patulugin ang prinsesa. Ginawa naman ito ni Monet. Walang ideya si Haring Claude pero binigay niya lahat ng kailangan ni Monet. Si Monet at Godot ay pumunta ng tabing dagat
at nakita nila si Prinsesa Vasilisa sa pilak na bangka na may gintong oars na umaawit ng magandang melodya. Oh, masdan ang magandang araw habang nasisinagan ako. Oh, masdan ang kapaligiran habang ako'y binabasbasan. Tumingin si Monet sa prinsesa nang may paghanga dahil hindi pa siya nakakita ng magandang babae na gaya ng nasa harap niya. Bilis! Gumawa ka ng tolda at ayusin mo ang mga bulaklak! Di nagtagal, bumalik na ang prinsesa sa tabing dagat. Sa oras na yon, si Monet at Godot ay gumawa ng tolda at naghintay sa kanya. Gusto mo ba ng mga bulaklak, kamahalan? Pinitas ko ito para lamang sa'yo. Oh, napakaganda naman. Paborito ko ang mga rosas. Binigay ni Monet ang mga rosas sa prinsesa at inamoy niya ito. Hindi niya alam na may halong gayuman ng hininga ng dragon ang mga bulaklak. Nang kanyang amoyin ito, nakaramdam siya ng hilo. Oh, nakakaramdam ako ng antok. Hinawakan siya ni Monet nang mawalan siya ng malay. Naglakbay pabalik si Monet at Godot ng kaharian kasama ang prinsesa. Nang makapasok sila ng kaharian, nagulat si King Claude. Patulugin na ang mga kampanilya! Dumating na ang aking prinsesa! Pinatunog ng mga kingsmen ang kampanilya kaya't nagising si Princess Vasilisa. Oh, nasan ako? Nandito ka para ikasal sa iyong mapapangasawa. Mapapangasawa? Oo, aking prinsesa. Ako ang iyong mapapangasawa. Ano? Hindi ako pwedeng ikasal. Bakit hindi? Maaari lang ako ikasal suot ang aking damit pang kasal. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Dadalhin ko sa iyo ang pinakamagagaling na mga mananahe para gawin ang damit pang kasal para lang sa iyo. Paumanhin, kamahalan. Pero ang damit pang kasal ko lamang ang pinakamaganda at hindi mapapalitan niyon. Nakatago ito sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng malaking bato. Pakakasalan kita kung kaya mong kunin niyon para sa akin. Monet! Narinig mo ba sinabi niya? Dalhin mo sa akin ang mga damit ngayon din. At ngayon hindi ko na ibibigay ang iyong mga kahilingan. Kunin mo ang mga damit o ipatatapong kita sa piitan ng mga sawa! Nagulat si Monet at Godot sa lahat ng kanilang narinig. Ito na! Alam ko na ang dapat kong gawin! Naglakbay si Godot pabalik ng tabing dagat. Anong ginagawa mo? Manood ka sa gagawin ko! Uwi-u! Uwi-u! Anong ginagawa mo, Godot? Uwi-u! Nang biglang, ang mga alon ay lumakas at lumabas ang napakalaking lobster. Kumusta ka, Larry? Godot, aking kaibigan. Masaya akong makita kang muli sa tinagal ng panahon. Sabihin mo sa akin anong kailangan mo. Ikakasal na si Prinsesa Vasilisa! Ha? Nandito ka para sa damit pang kasal. Tama ka nga. Sumayaw si Larry sa tubig. Habang ginagawa niya ito, dalawang malaking lobster ang lumabas sa ibabaw ng dagat. Ngayon, tutulungan namin kayo. Ngunit ang pinakamatapang lang ang makakakuha nito. Ako ang sasama para magdala ng damit. Sumang-ayon si Larry at binigyan si Monet ng mahiwagang gayuma. Heto na. Ito ay ang Breathe Underwater na gayuma. Inumin mo at makakahinga ka sa ilalim ng tubig. Ininom ni Monet ang mahiwagang gayuma at naglangoy sa ilalim ng tubig. Sa kanyang paglangoy, nakita ni Monet ang malaking bato. Inangat niya ito at kinuha ng lobster ang damit pang kasal. Heto na ako, Haring Claude. Umahon si Monet sa tubig at sumunod sa kanya ang mga lobster. Sa wakas ang damit ng kasal, papalapit na rin tayo sa dulo ng problemang ito. Papalapit? Bakit papalapit pa lang? Dahil may isang problema pa kaming kailangang ayusin. Okay, sige. Galingan nyo. Sa susunod ulit nating pagkikita. Hindi. Kailangan ko ng tulong mo para sa problemang ito. Ano naman yun? Sinabi ni Godot sa lobster na si Larry at kay Monet ang lahat ng kanyang iniisip na plano. Iyon lang ba? Napakadali lang pala eh. Tara na't umalis na tayo. Si Godot at Monet ay taas noong bumalik sa kaharian. Mahal na hari,
At prinsesa, nakuha ko na ang damit pangkasal ng prinsesa galing sa ilalim ng dagat. Umaasa akong kontento na kayo. Magaling, magaling! Ang prinsesa ay magiging reyna ko na rin sa wakas. Ang hari at reyna ay mabubuhay maligaya mula ngayon. Pero ibibigay ko lamang ito kung ikaw ay hihingi ng tawad sa kaharian. Patawad? Para saan? Ako ang pinakadakilang hari at sasabihan mo ako na humingi ng tawad? Hindi ko gagawin yan! Okay, sige. Wala na akong magagawa. Nang biglang, pumasok ang mga lobster sa kwarto habang pumipitik ang kanilang mga sipit. Anong ginagawa ng mga maruruming lobster na ito dito? Hindi kami marumi! Sugurin siya! Sinugod ng mga lobster ang hari at tumakbo ito. Lubayan niyo ako, mga pangit na lobster! Mga gwardya, hulihin sila! Sumugod ang mga gwardya para pahintuin sila, pero nakatakas sila sa mga ito. Hinabol ang hari hanggang sa balkonahe. Nahuli siya ng mga lobster. Sabihin mo! Sabihin mo! Okay, sige. Naging masama at sinungaling akong hari. Patawarin niyo na ako. At bumaba! Hindi. Okay. Bababa na ako. Hayos! Ngayon, dalhin na natin siya sa kulungan! Dinala na sa piitan si King Claude at ikinulong ito. Meron pa bang paparating na mga problema? Siguro ay wala na. Nagpasalamat si Prinsesa Vasilisa kay Monet. Oh, maraming salamat sa'yo, matapang na, binata. Huwag mo akong pasalamatan. Itong kaibigan kong kabayo na si Godot at ang crab na si Larry kasama ang mga tauhan niya ang talagang tumulong sa'yo. Ngumiti si Prinsesa Vasilisa at tumango kay Godot at Larry. Ngunit, prinsesa, maari ba akong magtanong? Ano yun? Bakit mo tinanggap na maging asawa niya kung alam mo namang pinadukot ka niya? Dahil doon, si Prinsesa Vasilisa ay tumawa at ganoon din si Larry. Naguluhan si Monet at Godot. Anong nangyayari? Kasi ganito yan. Ang dahilan kung bakit ko itinago ang damit pangkasal sa ilalim ng dagat ay para masigurado kong maikakasal lang ako sa lalaking nagugustuhan ko. Ang damit na iyon ay binabantayan ng aking kaibigang si Larry noon pa man. Kaibigan mo, si Larry? Oo, at sinabi ko sa kanya na kapag may ibang taong kumuha ng aking damit pangkasal maliban sa akin, ibig sabihin lang nun ay sapilitan akong ikakasal at kinakailangan niya akong iligtas. Oh! Ganon! At dyan na po, nagtatapos ang ating kwento. Si Monet ay naging bagong hari ng Yerabon. Madalas niyang binibisita si Princess Vasilisa dahil sila'y naging matalik na magkaibigan. At para kay Godot at Larry, pwedeng kayo na lang ang tumingin? Alam mo, maaari mo namang sabihin sa akin ang iyong pakikitungo sa prinsesa kaysa maghintay pa ng magarbong pagtatapos. Pinapangalagaan ko lang ang pinagsamahan namin ng prinsesa. Oo naman. At paano naman ang ating pinagsamahan? Yung pagkakaibigan natin. Pinagmukha mo kong tulad ng isang... Eto na naman tayo.